Pagpapatunay lang po na talagang napakatindi ng graft in corruption sa mga infrastructure project at flood control dito sa ating bansa na dekada na nangyayari sa ating bayan na hindi na-discover o pinabayaan, kinonsente dahil merong sabwatan ang mga politikong proponent, contractor at mga taga DPWH all over the Philippines. Alam niyo kung bakit? Sa pag-ikot ni Secretary Benstison na siya namang utos ng Pangulo, linisin ang Department of Public Works and Highway simula na siya paupuin dyan. Kaya iniikot ng buong Pilipinas. Bawat region, bawat probinsya, city, nadidiscover ang kapalpakan sa mga project. Ubos ang pera, hindi tapos ang proyekto. Merong 50% lang ang nagawa, ubos na ang pera. Meron namang walang sinimulan, ubos ang pera. Ghost project. Meron naman talagang substandard yung ginawa. Tinipid yung project. Ganyang kagarapal po ang sabwatan sa ilang dekada nang nangyayaring paulit-ulit. Kahit na sino ang naging presidente, paulit-ulit po na ginagawa dahil sabwatan. Ngayon lang talaga na-discover. Kaya para po sa aking paniniwala at opinyon, asahan ninyo na kaya maraming nagagalit sa Marcos administration at sa ating pamahalaan, maging sa Office of the Ombudsman, dahil nga po nagkabukuhan na. Maraming tatamaan na nung araw ay walang makagiba sa kanila. Nung araw kinukonsente sila. Nung mga panahon na sila ipapasasa, walang pumipigil sa kanila. Laging kawawa ang mamamayan. Binabaha. Substandard ang mga highway o kalye dahil ninanakaw ang pera. Paulit-ulit. Ngayon, pinatigil na, na-discover na, kaya yung mga tinatamaan, kamag-anak ng mga nakinabang, kasapakat ng mga nakinabang, nagkukunwari sila'y mali o wala silang kamalian at sila'y nagiging kawawa. Kalokohan lahat yan. Lahat ng iniimbestigahan at sangkot sa katiwalian, yan ay may basihan. Kaya huwag po kayong palinlang mga kaibigan, mga kababayan, na yung inyong gobernador, mayor, senador, congressman noon at ngayon ay nagpapaawa na sinasabing sila ay ginigipit ng gobyernong ito. Kalokohan pong palusot yan. Hindi sila ginigipit, pinapanagot lang sila sa kanilang matagal ng pang-aabuso sa pera ng bayan at kampangyarihang pansamantala na nakuha nila. Sa bilyon o trilyong project na sa ating bansa, kung ginamit ng tama, matino na ang ating mga kalye. Diyan lang sa Farm to Market Road, kung lahat lang na Farm to Market Road na budget ay pinagpagawa ng matinong kalye sa mga probinsya, sigurado mabilis na ang transportation ng mga pagkain, maayos ang mga kalye. Pero bakit hindi? Taon-taon ay merong flood control project, merong Farm to Market Road project, pero bakit lalong lumalala? May mga probinsyan talagang parang hindi sakop ng Pilipinas. Mayroong probinsyan parang hindi nasasakop ng mga development dahil sa korupsyon na paulit-ulit. Kaya ulitin ko po sa aking observation at pananaw, paniniwala sa nangyayari ngayon. Hindi ko pinagtatanggol ang gobyernong ito dahil lang sa kailang ginagawa. Kung hindi tama yung kailang ginagawa, pinapanagot ang abusado para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Tulungan natin ang ating pamahalaan dahil ito'y kanilang ginagawa para sa atin. Huwag kayong maawa sa mga nakukulong at ipinakukulong at kinakasuhan dahil sa korupsyon. May basihan yan. Maniwala kayo. May basihan kung bakit nakakasuhan at pinakukulong sila. Pasalamat tayo dahil mayroong Secretary Dizon na walang pagod na umikot ng umikot sa lahat ng lugar sa buong bansa at siya ay nakakadiscover. Pinakahuli na kaya na-discover yung nangyari dyan sa Davao City. 2019 pa yung project, hanggang ngayon hindi pa tapos, kaya sila ay bumabaha at lumulubog yung syudad.
Saan napunta ang pera? Ubus na yung pera, wala pang project. At yung iba pang mga lalawigan, gano'n din. Sa Cebu, may na-discover din. Ha? Yun namang pagbaha sa Ilocos, parang naging normal na sa kanila yon. At least hindi naman lumulubog ng ganong katindi. Ha? Kasi yun talaga mga probinsyang malapit sa malaking ilog, malapit sa mga mountain, kadalasan talaga binabaha. Okay? Pero kung meron namang project na ginawa, hindi lang sumapat para pigilan ng tubig, okay lang yun. At least may ginawa. Ang masakit dito yung 100% walang ginawang project pero ubos ang pera. Yun ang talagang garapalang pang-aabuso sa kapangyarihan kung sino man po yan. Isa-isa yung mananagot. Walang pwedeng makalusot. Kaya pasalamat pa rin tayo dahil may gobyernong humahabol na sa kanila ng totoo. Nung araw, walang gobyernong humahabol sa mga korap. Kaduda-dudang yung mismong gobyerno noon at mga naging presidente noon, baka rin may kinalaman sa kalokohan. Kaya hindi gumagalaw ang mga department secretary at hindi nakukulong ang mga posibleng umabuso kasi kinonsinti, pinabayaan, baka mayroong utang na loob. Itong gobyerno ngayon, hindi nakatingin sa utang na loob. Kahit kamag-anak, gusto niyang ipakulong. Kahit sino dapat ay managot. Yan ang kailangan natin. Yan ang good governance. Yan ang magandang gobyerno. Yan ang political will. Yan ang kailangan natin. Mabait lang itong si Pangulong Marcos, hindi nagagalit. Nag-uutos lang at pinutupad ng batas. Yun ang kabutihan. Professional ang leadership. Hindi katulad ng ibang puro galit, puro pananakot, puro pagbabanta. Pero yun naman pala, wala naman pinakukulong kahit na merong korap sa pamahalaan. Walang nangyari. Di ba? So anong gusto, anong maganda sa atin? Yung kayang ipatupad ang batas. Yung kayang panagutin ang kahit sino. Yan ang pag-asa ng mga Pilipino. Pag ibinalik natin ang mga konsentidor, kinukonsinti ang kahirapan dahil sa korupsyon ng mga kaibigan, walang mangyayari sa kinabukasan ng mga Pilipino. Pasintabi na po. Kung sino man po yung kumukonsinti at kasapakat ng mga korap, hindi yan dapat makabalik sa gobyerno dahil tayo ay lalong magiging kawawa. Ang mahihirap ay lalong maghihirap. Ang mayaman, kaibigan, kapartido, lalong mamamayagpag sa kaban ng bayan at pansamantalang kapangyarihang pinagkakaloob sa kanila. May pag-asa pa. Panindigan ng tama, suportahan ng tama, at usigin ang nagkakamali at nananadya dahil sa pera para magkamali. Please like and share, subscribe and follow.